Sa kabilang dako, makikita si Arimin na nagsalita. Sinabi niya na sinubukan niyang maging diretso sa kanila dahil wala ng oras para magpaligoy-ligoy. Tinanong pa niya kung sa palagay niya ay nasobrahan siya. Sumagot ang isa sa mga opisyal. Ayon sa kanya, mas mabilis kaysa inaasahan ang kilos ng zombie at nalaman nilang kasalukuyang tumatawid ang mga ito sa Daegu. Kaya kahit papaano, may nakuha pa rin silang mahalagang impormasyon. Habang kasabay nito, lumapit ang sundalo sa ating bida at nagpasalamat. Sinabi niya na maaaring bumalik na sa pagpupulong ang kanilang kinatawan dala ang bagong impormasyon, dahil malamang ay hindi na sila makatatanggap ng tawag sa kanila. Pero bago pa siya matapos magsalita, pinutol na siya ni Cholsa. Sabi niya, hihintayin pa rin niya ang sagot. Sigurado raw siyang tatawag pa rin sila. Nagulat ang lahat sa loob ng kwarto sa sinabi niya. Tinanong pa siya ng sundalo kung bakit pa niya hinihintay malinaw namang tumanggi na ang mga yon at halatang galit pa. Sagot ni Cholsa, humingi kasi sila ng isang bagay na sobrang hirap kaya naiintindihan niya kung bakit nagalit ang mga yon. Pero baka magbago pa rin ang isip nila kapag kumalma na. Tinanong naman siya ng opisyal kung bakit ganun siya kasigurado. Sabi ni Cholsa, nakita raw niya ang mga taong yun mismo. Hindi man naging maganda ang nangyari sa kanila sa Uljan, alam niyang hindi sila makasarili o sakim. Kaya sa palagay niya, baka tumulong pa rin sila. Iyon ang hinala niya. Dahil dito, galit na galit ang opisyal. Sinabi niya kung tama ba ang naririnig niya, dinedepensahan daw ba ang mga rebelde. Para sa kanya, mga kriminal ang mga yon na nagtangkang pabagsakin ang bansa at hindi na dapat kailanman makapasok sa loob ng pader. Terorista raw ang mga yon. Pero biglang nagsalita ang sundalo. Sabi niya, may punto si Cholsa. Sa ilalim ng pamumuno ni Major Lim, marami na raw nagawa ang unit na yon sa pakikipaglaban sa mga zombie. At kung gugustuhin nilang manakit, kaya nila, pwedeng pasabugin ang nuclear power plant. Pero imbes na gawin yun, pinili nilang panatilihing ligtas ang mga tao sa Busan sa pamamagitan ng pagkukumpuni at pag-aalaga sa planta. Ang pinakamahalaga pa, pinili pa rin nilang tumawag sa kanila. Kung hindi raw sila nagpadala ng babala, baka nasa lakay na sila dahil hindi nila naasahan ang paparating na grupo ni Suho Jang, dahil sa narinig sinabi ng opisyal, sige, aminin na lang daw na may utang na loob sila sa mga yun dahil sa planta. Pero duda raw siya kung may lakas ng loob ang mga duwag na yun para harapin ang grupo ni Suho Jang. Nagulat ang lahat nang biglang may narinig sa radyo. May tumawag mula sa kabilang linya at tinanong kung nandoon pa si Shovel Guy. Galing daw ito sa Daegu. Agad namang sumagot ang sundalo mula sa Busan. Sinabi niyang malinaw nilang naririnig ang tawag at hinihintay kung ano ang sasabihin. Mula sa kabilang linya, ipinarating na may mahalagang mensahe para kay Shovel Guy. Kasabay nito, ipinakita ang isang sundalo na nakapwesto sa itaas ng isang gusali. Ipinaliwanag ng sundalong iyon na matapos ang naunang tawag sa radyo, agad na nakipaglaban si Sergeant First Class Cho Won-sien sa mga kalaban. Nagkaisa raw ang kanilang tropa na pigilan ang mga mutant hanggat kaya, bago umatras sa mas ligtas na lugar. Naiwan siya para iulat ang galaw ng mga zombie at iba pang bagay na dapat malaman ng Busan. Tinanong ni Cholsa kung gaano sila magtatagal sa pagdepensa, lalo na't nabanggit dati nakakaunti lang ang sundalo sa lugar. Sinagot ito ng sundalo at sinabi na baka tumagal pa sila ng higit sa inaakala, dahil silang mga naiwan ay pawang dating piling tauhan ni Major Lim, na sanay na sa panganib at sa pagkuha ng supply sa mga mapanganib na lugar. Pagkatapos iulat ng sundalo ang lahat sa Busan, narinig ang tinig ng isa pang sundalo na nagsabi na ang Alpha Team ay nasa pwesto na. Agad nilang sinimulan ng operasyon at pinaulanan ng putok ang mga zombie na umatake. Marami sa mga zombie ang agad na napatay dahil sa ginawa nila. Kasabay nito, naghagis sila ng bomba sa mga zombie at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Habang ipinapakita ang grupo ng mga sundalo na naghahanda, sinabi ng isa sa kanila, Beta Team ay nasa pwesto na. Sa kabilang panig naman, habang abala ang iba sa pagtatanim ng mga C5 explosives at pinapalibutan ng mga bomba ang ilalim ng kalsada, narinig ang isa pang sundalo na nagsabi. Gamma Team ay nasa pwesto na. Ipinaliwanag na ang machine gun ay inilagay sa gitna ng daan kung saan dumaraan ang mga zombie, ayon sa mga alituntunin sa field manual. Ang artillery ay naposisyon para bombahin ang mga zombie habang pinipigilan sila ng putukan mula sa machine gun. Sa huli,
Inilagay nila ang mga pampasabog para pabagsakin ang tulay bilang panandaliang taktika para makalikas ang mga sundalo kapag hindi na kaya ang laban. Naisip ni Cho Won-sien na ang kanyang laban ay naging isang malaking tactical na operasyon dahil sa tulong ng mga eksperto sa laban sa mga zombie na may karanasan sa mga espesyal na misyon. Naayos nila agad ang plano, at kung magiging matagumpay ito, hindi lang nila mapipigilan o mapapaliban ang mga zombie, kundi baka tuluyan pa nilang matalo lahat ng mga ito at mapigilan ang mga plano nila laban sa Busan. Habang pinagmamasdan ni Suho Jang ang matinding pinsala sa kanyang mga zombie, naiinis siya at sinabi, yung mga langaw na yan, ang lakas magpalipad-palipad na parang may magagawa sila. Akala nila hindi sila mahuhuli, tapos akala nila makakatulong sila, nakakainis talaga. Sa pelikula, namamatay ang mga traidor at naliligtas ang mga bayani na nag-aalay ng buhay, pero dito, walang ganoong hustisya. Dito ipinakilala ang isang Class A mutant na tinawag niyang Blade Demon. Itinuro ni Suho Jang sa mutant ang mga sundalo na humaharang sa kanila, na para bang iniutos niyang pabagsakin sila. Kasabay nito, nag-swipe siya sa mga sasakyan bilang senyales habang sinasabi, yan ang gusto ko, Blade Demon. Agad na naghanda ang mutant para umatake. Napansin ni Cho Won-sien ang banta, kaya sinabi niya sa mga kasama niyang dama pa lahat. Biglang may liwanag na tumama sa mga sundalo, at sa isang iglap, naghiwa-hiwalay sila sa dalawa. Hindi makapaniwala si Cho Won-sien sa kanyang nakita, lalo na nang sumunod ang malakas na pagsabog na ikinagulat niya. Habang nangyayari iyon, may narinig siyang gamulong sa tabi niya. Nakita niyang patay na ang isang tauhan niya. Labis siyang nagulat at hindi niya matanggap kung paano napakabilis na pinatay ng mutant ang mga kasamahan nila. Si Suho Jang ay nagsabi na paulit-ulit niyang sinasabi na ito ang top-class monster kaya hindi man lang ito nakita ng matanda. Kung kaya pa niyang gumawa ng mutants, itatago niya ito at isasakripisyo na lang ang ibang zombies. Sinabi pa niya na dapat magpasalamat ang mga malas na langaw na nasaksihan nila ito. Habang ganito ang sinabi ni Suho Jang, napansin na napapasigaw si Cho Won-sien dahil sa nangyari sa mga kasama niya. Habang pinapanood ng sundalo ang nangyayari sa labanan, hindi niya maiwasang mapabulong sa sarili, hindi na raw iyon maituturing na zombie, at kahit ang Class A mutant sa Uljan ay hindi ganoon kasama at karumal-dumal. Kasabay nito ay narinig niya ang mga tawag sa radyo. Nagtanong ang beta team kung ano ang narinig nilang pagsabog dahil wala silang visual, at sumunod namang nagsalita ang Team Gamma, nagtatanong kung ang Team Alpha ba ang gumamit ng granada at humihingi ng utos. Sa gitna ng kaguluhan, naisip ng sundalo na ang Team Alpha ay tuluyan ng naubos at siya na lang ang natitirang makakaalam ng totoong nangyayari. Hindi siya isang commander, pero wala nang ibang pwedeng magplano para iligtas ang natitira pa nilang tropa. Kaya kahit nag-aalinlangan, kinuha niya ang radyo at nagsalita. Inanunsyo niya na bumagsak na ang Team Alpha at kinumpirman niyang ang kalaban ay naglabas ng isang napakabangis na mutant laban sa kanila. Sa kabilang linya, kitang-kita ang pagkagulat ng Artillery Team Delta. Patuloy pa rin ang sundalo sa pag-uulat. Ayon sa kanya, hindi lang ito basta mutant, maaaring Class A ito o kahit mas mataas pa, lagpas sa kasalukuyang klasifikasyon nila. Habang pinapakita ang demolition squad ng Team Gamma, idinagdag pa ng sundalo na nakaligtas si Sergeant Cho Won-sien at kasalukuyang tumatakas. Inutos niya sa Team Beta na ipagpatuloy ang pambobomba sa dating lokasyon para malito ang kalaban at mabigyan ng oras si Sergeant Cho Won-sien upang makalayo sa panganib. Kapag nakalayo na si Cho Won-sien, saka palang magde-detonate ng mga bomba ang Team Gamma para pabagsakin ang tulay. Nagbigay siya ng hudyat na maghintay muna ng signal para sa pagsabog. Sumunod agad ang mga kasamahan sa utos. Sa isip ng sundalo, alam niyang kung maayos nilang maisa sa katuparan ng plano, may pag-asa pa silang matupad ang kanilang misyon, mapigil ang galaw ng kalaban kahit saglit. At makaligtas ng buhay. Biglang ipinakita ang isang kakaibang nilalang, at dahil dito, naririnig ni Suho Jang ang lahat ng plano ng mga sundalo. Habang pinagmamasdan niya ang galaw ng kalaban, nasabi niya na kaya pala may artillery at demolition squad, mabuti na lang at nakagawa raw siya ng mutant na kayang sumagap ng radio transmissions. Kung hindi, baka mas maraming mga zombie pa ang mawawala sa kanya. Paglingon niya sa kanyang likod, inutusan niya ang isa sa kanyang isang alagad. Sabi niya, tapusin mo sila. Pero siguraduhin mong hindi ka nila makikita.
Ayokong malaman nila kung anong meron tayo. Habang binobomba naman ng artillery squad ang mga zombie, kasabay nito maririnig ang isang sundalo na humihingi ng isa pang round. Gusto raw niyang tamaan ulit sa parehong lugar. Pero bigla na lang siyang nagtaka, walang sumagot mula sa kanyang likuran. Tinawag niya ang mga kasama niya, tinatanong kung nasaan na ang bomba na hinihingi niya, at sinabihan silang wala silang oras para mag-aksaya. Doon niya napansin na hindi ito sumasagot. At sa mismong sandaling iyon, isang halimaw ang biglang bumulaga at bumalat sa mukha ng kanyang kasamahan. Isa pala itong Class A mutant, si Parasite Demon. Kitang-kita kung paano nagtaka ang sundalo, pilit iniintindi kung anong klaseng halimaw ang nasa kanyang ulo. At sa kabila ng lahat, agad kumilos at kinuha ng sundalo ang bomba at walang alinlangang inilagay iyon sa sarili niyang ulo. Dahil dito, napamura ang mga kasamahan niya nang makita ang ginawa nito. Kasunod nito, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Sa kabilang banda, sabi ng isang sundalo sa demolition squad, hindi galing sa panig ng mga zombie ang pagsabog. Doon ang artillery. Ibig bang sabihin bumagsak na ang team, dagdag pa niya, kaya kailangan naming pabagsakin ang tulay para mapaliban ang pag-usad ng mga zombie. Kaya agad niyang sinabi sa mga kasama, kailangan nating pabagsakin ito ngayon. Lumayo kayo sa ligtas na distansya. Biglang nagulat siya nang umikot ang kanyang paningin. Sa isang iglap, nahati ang kanyang ulo. Dito ay makikita ang isang mutant na biglang lumitaw sa kanilang harapan, isang tanawin na agad ikinagulat ng mga sundalo sa kanilang nakita. Pinakilala ang isang Class A mutant na si Burrowing Demon. Kaya agad na pinaulanan ng mga sundalo ng putok ang mutant. Subalit bigla na lamang itong tumalon at kaagad na lumubog sa ilalim ng lupa. Kasabay nito, bigla itong sumugod habang nasa ilalim pa rin. At dito ay nagulat ang mga sundalo sa kanilang nakita. Kasunod nito, bigla itong sumulpot sa kanilang likuran at kaagad na umatake. Habang ang sundalo ay napamura na lamang sa tindi ng kanyang nasasaksihan sa sinapit ng kanyang mga kasama. Kaya naisip niya, mali ako, dapat sinabi ko na lang sa kanila na iwan na lahat at tumakbo. Hindi, sandali, hindi ko alam kung magagamit ng busa ng impormasyong ito, pero mas mabuti siguro na sabihin ko sa kanila tungkol sa mga mutant nila. Namatay ang mga kasamahan ko para sa impormasyong ito, pero kung may parating ko ito sa busan, may kahulugan pa rin ang kanilang mga kamatayan. Nang plano na niyang tumawag sa busan, biglang may tumama sa radio kaya agad niya itong nabitawan. Nang tumingala siya, may nakita siyang pagkislap mula sa mataas na gusali. Doon nakita ang isang Class A mutant na si Handgun Demon. Tila hindi na siya nakareact, at maririnig ang putok mula sa mutant na pumatay sa kanya. Habang pinapakita si Chowon Sien na tumatakbo palayo, naisip niya, tumigil na ang tunog ng labanan, wala na akong naririnig na artillery o putok. Siguro inilabas na niya ang kanyang malalakas na mutant para durugin ang natitirang bahagi ng team ko. Wala nang silbi ang pagtakas. Ginamit ko ang mga tao ko para panghadlang sa kalaban ng mga 30 minuto o higit pa. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang napakaraming zombie na papalapit sa kanya. Muling naisip niya, siguro kaya ko pang lumaban ng 5 minuto pa. Kitang-kita na papalapit na sa kanya ang mga zombie. Pagkatapos, biglang nagising si Chowon Sien. Nakahiga siya sa lupa habang pinagmamasdan ang kalangitan. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang paghihiga. May isang tauhan na biglang nagsalita, marami na kayong dumaan dito. Bakit kayo dumating ng ganoon kabilis? Dahil dito, hindi makapagsalita si Chowon Sien. Nang makita niyang muli si Chol Gunmeng at si Sori Chung habang nagtatawanan sila. Sinabi ni Major Lim, seryoso ba? Pinapadala kayo dito sa field barracks kapag namatay na. Nagawa mo na ba ang lahat ng gusto mong gawin? Dito ay napagtanto ni Chowon Sien ang lahat na siya ay namatay na rin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Major Lim, 5 minuto. Tumagal ako ng 5 minuto ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Napangiti si Major Lim sa narinig niya. Kasabay nito, sinabi ni Major Lim, magaling. Ngayon, nagawa mo na talaga ang lahat para sa pagmamahal mo sa bayan.